Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon, iniimbitahan ko kayong lahat na may problema sa paggalaw ng leeg na manood dito sa inyong YouTube. Sakit at paninigas ng leeg, pati sakit ng ulo, pagkahilo, at pamamanhid ng kamay. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano dapat ibalik ang paggalaw ng leeg at kung paano iunat ng tama ang mga kalamnan ng leeg. Dahil kadalasan, ang unang pumapasok sa isip ng mga may problema sa leeg ay kailangan itong iunat. Kasi kapag nakakaramdam ng paninikip, ang unang naiisip ng marami ay kailangan agad iunat. Pero mali ito. Pero hindi ko rin kayo mapipigilan. Gusto nyo pa ring iunat. Kaya kailangan ko ipakita sa inyo kung paano ito gawin ng tama at kung aling mga kalamnan ang dapat iunat. Dahil ang pinakamasama na pwede nyong gawin ay iunat ang likod na bahagi ng leeg nyo sa ganitong paraan. Ibig sabihin, ang pinakakaraniwan at unang ginagawa ng mga tao kapag iniinat ang leeg ay hinahawakan ang likod ng ulo at hinihila pababa. Bakit? Dahil pansamantala, parang gumagaan. Pero sa ganitong paraan, habang tumatagal, ang ulo mo ay unti-unting umaabante ng ganito. Hindi kasi tamang kalamnan ang iniinat mo, kundi yung mali. Siguro tatanungin mo, alin ba dapat? Ngayon, isa-isa muna natin sila. Ang pinakamaiikling kalamnan ay yung may tendensyang umikli sa leeg. Ngayon, pag-uusapan nga pala natin ang tungkol sa pag-ikli ng mga kalamnan at kung paano ito maaalis. Para maibalik ang galaw ng leeg, kailangang maibalik ang tono, laki ng kalamnan, at galaw ng kasukasuan sa pagitan ng mga bertebra. Narito ang mga kasukasuan sa pagitan ng mga bertebra. Lahat ay dapat gumalaw. Kailangan ding maibalik ang elastisidad ng kalamnan. Itong pag-unat na ito ang gagawin natin ngayon. At isa pa, bahagi ng ehersisyo, ang pagpapanumbalik ng biomekanika at tamang pagkakasunod-sunod ng galaw ng kalamnan. Kaya ibang uri na ito ng pagsasanay. Ibig sabihin, may iba't ibang pagsasanay. Para sa pag-unat, pagpapatibay, pagpapanumbalik ng pagkilos, at biomekanika ng galaw. Ayan. Inihanda ko ang mga ehersisyong ito para sa inyo sa link sa description. Bukod pa dyan, magsisimula na ako ngayon ng isang buong kurso na tatagal ng isang buong taon. Gayon din, sa parehong link, lingguhan ding ilalabas ang mga ehersisyo ng paunti-unti na makakatulong hindi lang sa pagpagaling ng leeg, kundi pati na rin ng buong gulugod at iba pang mga kasukasuan. Kaya mga kaibigan, sumali na tayo para sa mga may interes. Hinihintay ko kayo doon linggo-linggo. Maglalabas ng mga bagong video na may mga ehersisyo. May mga paliwanag kung paano matukoy at kung ano ang dapat gawin. Pati na rin ang diagnostic. At sasagutin din natin ng regular ang mga tanong ninyo doon. Ayan! Ngayon, bumalik tayo sa ating mga kalamnan. Ito ang una. Ano nga ba talaga ang kailangan nating iunat? Isa-isahin natin ang mga ito, pero hindi ayon sa kahalagahan. Lahat sila ay mahalaga. Gaano kadalas nangyayari ang kanilang pag-ikli? Una, ito ang levator scapulae muscle, na nandito ito sa bahagi na ito. Nagsisimula ito mula sa unang mga bertebra ng leeg natin. Unang 4 na bertebra sa leeg. At nakakabit ito sa sulok ng balikat. Ano ang nangyayari kapag ito ay umiikli? Nagkakaroon ng pagtaas ng mga balikat pataas at bahagyang pag-usog nito paabante. Kasabay nito, ang ulo ay parang unti-unting humihila papasok sa mga balikat at sa paningin. Sa mga taong may pinaikling kalamnan na nagtataas ng balikat, nagmumukhang mas maikli ang leeg. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga umiikli ang leeg, kundi tumataas lang ang mga balikat at ang ulo ay bahagyang umaabante. Umaabante rin ito kapag kasabay umiikli ang scalene na kalamnan ng leeg. Tatlo ito: harap, gitna, at likod na kalamnan ng leeg o scalene. Mas malawak ang pinagmumulan nito. Ibig sabihin, ang harapang kalamnan ng leeg ay medyo mas manipis. Ang gitna ay medyo mas malaki. Ano ang kakaiba rito? Ang kakaiba rito ay sa pagitan nila dumadaan ang neurovascular bundle.
At kapag umikli ang mga ito, madalas na naiipit ang mga ugat na papunta sa braso. Ano ang idinudulot nito? Sa simula, pamamanhid sa gabi kapag nasa isang posisyon ang braso. Halimbawa, kapag nasa isang tiyak na posisyon ang kamay or kapag iniikot ang ulo, kasama ng maliit na kalamnan ng dibdib. Ito ay madalas na sanhi ng pamamanhid at panghihina sa braso. Habang tumatagal, ang pag-ikli ng mga kalamnan ay nagdudulot ng panghihina na una mong mapapansin kapag kumikilos at kalaunan ay kahit nagpapahinga. Halimbawa, may kinuha ka pero nahulog ito mula sa kamay mo. Isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ay ang pag-ikli ng harap at gitnang skalin ng mga kalamnan. Kapag umikli rin ang kalamnan na nagtataas ng balikat at ang mga scalene na kalamnan, nagkakaroon ng matinding limitasyon sa paggalaw ng leeg. Bakit? Dahil gaya ng alam na natin, ang kalamnan na nagtataas ng balikat ay nagsisimula mula sa unang 4 na cervical vertebrae sa leeg. At ang scalene na mga kalamnan ay 2. At kung pagsasamahin natin sila, nakakabit sila sa lahat ng cervical vertebrae maliban sa una. Mula sa 2 hanggang sa 7 cervical vertebrae, doon sila nakakabit. At kapag umikli ang mga kalamnan na ito, nagkakaroon ng limitasyon sa paggalaw. Paano ito magpapakita? Magkakaroon ng limitasyon sa pag-ikot, magkakaroon din ng limitasyon sa pagyuko. Kapag yumuko o sa kahit anong galaw, maaring magkaroon ng iba't ibang tunog ng pagklik o sakit. Sa ilang mga kaso, kapag biglaan ang galaw, posible na minsan iniikot mo ulo mo, may maririnig kang pumutok, tapos mananatili na lang ang ulo mo sa posisyon na yon. Nangyayari talaga yan. Ang biglaang panginginig o paninigas ng kalamnan ay nagdudulot ng pagkalak ng cervical vertebrae sa isang posisyon. Pagkatapos, hindi na nila maibalik ang dati nilang galaw. Sa pag-relax ng kalamnan, bumabalik ang normal na kilos. Kaya mga kaibigan, paano natin sila i-stretch ngayon? Ibig sabihin, ito talaga ang mga kalamnan na pwedeng i-stretch. Hindi tulad ng mga extensor ng leeg. Ibig sabihin, hindi tulad ng ganitong ehersisyo. Bakit natin gustong i-stretch ang likod ng leeg? Kasi gusto nating iunat ang bahaging ito sa ilalim ng batok na madalas naninigas. Pero bakit nga ba ito naninigas? Una rin, dahil sa levator scapulae muscle. Ibig sabihin, ang paninigas nito ay maaaring magdulot ng tinatawag na referred tension sa bahagi ng batok, pati na rin ng sakit ng ulo sa batok, sentido, at maging sa tuktok ng ulo. Pero kapag nagbabago rin ang posisyon ng ulo, kapag umaabante ito ng ganito, nagkakaroon ng sobrang bigat o pressure sa mga kalamnan sa ilalim ng batok. Anong gagawin natin ngayon? Tingnan ninyo. Kung papansinin natin, paano nga ba gumagalaw ang ating leeg? Kaunti lang ang mga galaw doon. Ano ang kaya nating gawin gamit ang leeg? Pwede nating yumuko paabante, ibaluktot ang leeg, di ba? Ang ulo. At pwede ring igalaw paatras. Ibig sabihin, ito ay pagyuko at pagtuwid. Ito ang unang 2 galaw. Ang susunod na 2 galaw ay ang pagkiling sa isang gilid, pagkiling sa kabilang gilid, kanan-kaliwa. Ang susunod na galaw. Pangatlo, ito ay ang pag-ikot. Pag-ikot sa isang direksyon, pag-ikot sa kabilang direksyon. Kaya, sa pagsasama ng 3 galaw na ito, maaari nating maunat ang ilang particular na kalamnan. Kung basta natin ikikiling ang ulo natin sa gilid, mas mahihila dito ang itaas na bahagi ng ating trapezius na kalamnan. At depende kung ikikiling natin ng bahagya paabante o paatras, magbabago na ang pressure o bigat dito. Ibig sabihin, kung ikiniling natin ang ulo natin sa gilid at pagkatapos ay iginilaw ito ng kaunti paatras, dito na magsisimula ang pag-unat ng gitna at kaunting harap ng mga scalene na kalamnan. Ibig sabihin, ang unang scalene na kalamnan, paano natin ito iuunat? Igalaw ang ulo sa gilid. Huwag pilitin. Kita mo, nakiling mo na ulo mo. Hindi aabot sa balikat ang ulo kung hindi mo rin itataas balikat mo. Ibig sabihin, ginawa mo na ang galaw, hindi na ito gumagalaw pa. Sapat na yon. Dito ka huminto.
Ngayon, gawin mo ang pangalawang galaw paatras dito. Mula sa posisyon na nakatagilid na ang ulo mo, gawin mo ang galaw paatras at sa posisyong ito, ang bigat ay napupunta na sa scalene na kalamnan. Kapag umiikli ang scalene na kaksalin na kalamnan, posible na sa sandaling ito ay makaramdam ka ng pagkapit o paghila dito sa braso o kaya naman ay pamamanhid sa braso. At kung may hernia ka, sa ganitong posisyon ay makakaramdam ka ng matinding sakit. Sa ganitong sandali, huminto ka na rin. Hindi para sa iyo ang ehersisyong ito. Ito ay talaga para doon sa mga may pinaikling mga kalamnan. Kung malala o malaki ang hernia, hindi dapat magunat. Mas mahalaga ang pagpapalakas na gagawin natin mamaya. Sige, una, ikiling ang ulo, tapos gumalaw pa atras. Parang itinaas mo ang iyong baba. Gawin ang mga galaw na hindi ka nakakaramdam ng sakit o hindi komportable. Dapat tama ang lawak ng galaw. Pero siguraduhin na walang sumasakit habang ginagawa ito. Dapat may bahagyang paghatak lang. Hindi dapat malakas ang paghatak sa mga ehersisyong ito. Huwag pilitin na sobrang banatin ang iyong kalamnan. Minsan, sa unang araw ay medyo mas mahigpit ang paghatak. Pero sa susunod na araw ay mas kaunti na lang. Huwag ninyong pilitin na dagdagan ang paghatak. Sapat na ang bahagya at kaunting paghatak, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Ibig sabihin, ito ang una nating ginawa kasama kayo. Pagkiling at pagtingala. Ang pangalawang paraan ay kapag una mong inangat pataas, tapos saka ka yumuko. Dito, mas mahahatak ang harapang scalene na kalamnan. Ibig sabihin, ang pagkakaiba, tingnan ninyo. Kapag una mong binanat at saka itiningala, mas mahahatak dito ang gitnang kalamnan, ang gitnang scalene. At kung una mong itiningala, dahil mas malaki ang galaw dito, tapos saka ka kumiling, mas mahahatak dito ang harapang scalene na kalamnan. Ayan. Subukan huwag itaas ang balikat habang ginagawa ito. Ano pa ang kakaiba sa mga kalamnan na ito? Kasi nakakabit sila sa tadyang. Sa unang tadyang nakakabit ang harap at gitnang kalamnan. Meron ding likurang scalene na nakakabit naman sa pangalawang tadyang at sila ay kasali sa paggalaw ng mga tadyang na ito. Kaya natin mapapalakas ang pag-unat ng mga kalamnan na ito gamit ang paghinga. Ibig sabihin, pagkatapos mong gumalaw sa gilid, inunat mo ang ulo at sa posisyong ito, pwede kang huminga. Huminga ka ng malalim at ilabas ang hangin. Sa pagbuga mo ng hangin, bahagyang bababa ang mga tadyang at lalakas ang pag-unat. Huminga ng malalim at ilabas ang hangin. Kung hindi mo ramdam ang pag-unat, huminga lang. Hindi kailangang huminga ng malalim. Basta huminga lang ng mahaba at ilabas ang hangin. Mas humahaba ang pag-unat kapag mahaba ang pagbuga ng hangin. Sunod ay ang levator scapulae muscle. Paano ito iunat? Dito, tingnan mo kung ano ang dapat gawin. Dito, ipipihit natin ang ulo ng mga 45 degree. Magyuyuko tayo. At ibababa natin ang ulo pababa. Anong mga galaw ang ginagawa natin dito? Ibig sabihin, dati nagsimula tayo sa pagyuko para sa scalene muscles. Pero ngayon, sa pag-ikot muna magsisimula. Pumihit ka ng 45 degree, yuko paabante. At saka mo lang unti-unting idagdag ang kaunting yuko sa huli. Isa pa ulit sa kabilang direksyon. Pag-ikot, yuko paabante at yuko sa gilid. Ibig sabihin, dito ang huling galaw. Pag-ikot, yuko paabante, yuko sa kanan. At sa posisyong ito nagkakaroon ng pag-unat. Pag-ikot, yuko paabante. At sa posisyong ito, subukan mong bahagyang yumuko palalo ang ulo mo dito. At sa sandaling ito, nararamdaman mo ang pag-unat ng levator scapulae muscle. Kapag nakaupo, ganito mo ito gagawin. Ibig sabihin, hahawakan mo lang ang upuan gamit ang kamay mo. Pwede mo ring hawakan sa likod para mas umikot ang balikat mo dito. At mula sa posisyong ito, iniikot mo ang ulo mo. Iniiyuko mo ito. Sa iba, ramdam na agad ang paghatak basta tama ang ikot ng balikat mo paatras. Kahit sa posisyong ito, maaaring mahila na ang kalamnan na nagtataas ng balikat. Kung hindi pa, pwede kang magdagdag ng kaunting tagilid dito sa dulo. Parang tagilid sa gilid. Ibig sabihin 3 galaw. Pag-ikot, pagyuko paabante,
at tagilid sa direksyon ng pag-ikot. At habang ginagawa ito, nakahawak ka sa upuan. Kung masyadong mahigpit ang hatak, dito ka humawak. Ibig sabihin, ganito. 1, 2, at 3. At sa posisyong ito, nai-stretch ang kalamnan na nagtataas ng iyong balikat. Maaaring maramdaman mo, ang hatak depende kung saan ito mas maikli sa iyo. Maaaring maramdaman mo ang paghatak o pag-igting sa itaas na bahagi. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko ang isa pang paraan para mapaluwag ang harapang kalamnan, lalo na ang scalene. Gawin ito nang hindi masyadong yuko ang ulo. Para dito, magagamit ng maayos ang ganitong mga unan na karaniwang ginagamit kapag nagbibiyahe. Ganito ito nilalagay, pero gagamitin natin sa ibang paraan. Kunin mo. Sa simula pwedeng isang unan lang, dito ikaw ang bahala, pwede ring 2 agad. Ipatong mo sila ng ganito. Isa sa ibabaw ng isa. At humiga ka lang dito ng ganito. Ibig sabihin, nakadapa ka sa kanila. At mangyayari na ang ulo mo ay nasa tamang posisyon kumpara sa balikat at sa natitirang bahagi ng gulugod. Aangat ang ulo mo ng ganito. At habang ginagawa mo yon, marirelax ang scalene muscles mo. Sa posisyong ito, pwede kang humiga at ilagay ang kamay mo saan ka komportable. Sa simula, maaaring makaramdam ka ng pag-igting sa itaas at gitnang bahagi ng iyong thoracic spine. Doon mismo kung saan kulang ka sa paggalaw. At dahil dito, madaragdagan ang paggalaw mo sa iyong thoracic spine. Dahil madalas, kapag ang ulo ay masyadong umaabante, tumitigil sa paggalaw ang thoracic spine. At sa pamamagitan ng ehersisyong ito, ganito ang paraan. Pwedeng gawin ng 1 minuto sa simula, tapos 2 minuto, hanggang 5 minuto, pwede mong dagdagan unti-unti. At unti-unti, ang leeg mo ay magsisimulang bumalik sa tamang posisyon. Yung posisyon na dapat niyang kalagyan. Ang ehersisyong ito ay para sa mga taong ang ulo ay labis na nakausli paabante. At kapag hihiga ka sa ganitong paraan, mapapansin mong tataas ang iyong kakayahang gumalaw. Dito sa bahaging ito ng thoracic spine, mag-e-extend ang mga vertebrae. Ito mismo ang bahagi ng gulugod. Itong itaas na bahagi na kadalasan ay matigas at hindi masyadong gumagalaw. Mahirap talagang ibalik ang paggalaw doon. Pero ang ehersisyong ito ay mahusay sa pagpapanumbalik ng galaw sa bahaging iyon. Pagkatapos nito, mapapansin ninyo na ang harapang bahagi ng scalene muscles ay maganda ang pag-relax at parang mas humaba pa ng kaunti ang leeg ninyo pagkatapos nito. O mga kaibigan, ganito ang simpleng ehersisyo para sa pag-unat ng mga kalamnan sa leeg. Subukan ninyo, pero gawin ninyo ito ng dahan-dahan. Ang pag-unat kasi ay siguraduhin na ang pag-unat ng mga kalamnan ay sinasabayan ng pagpapalakas ng mga ito at pagpapanumbalik ng galaw ng mga kasukasuan sa pagitan ng mga bertebra. At inihanda ko ulit para sa inyo ang mga ehersisyong ito. Nasa link sa description. Pumunta kayo at tingnan ninyo. Kapag pinagsama ninyo ang mga ito, mas maganda talaga ang pagbalik ng galaw. Kasi dapat talaga malakas ang mga kalamnan. Wala namang kusang umiikli, ang pag-ikli ay nangyayari dahil may humina na bahagi at ang ibang kalamnan ang kumukuha ng trabaho. O mga kaibigan, hanggang sa susunod na palabas.